gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinario ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pagbibilad ng sakalye, maraming losses dyan Tsaka maraming pangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburangan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Huruhimang Raw Haeste. Huruhimang Raw Haeste. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades ang mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Huruhimang Raw Haeste. Huruhimang Raw Haeste. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kauswagan ang mulubyo. Huruhimang Raw Haeste. Yan na aanhian yung mga kasugmong ha Philippine Information Agency. Maupay nga kulop ha aton nga tanan. Huruhimang Raw. Tika nga Philippine Information Agency, makakaupod kami niyo yan na nga kulop para paghuruhimang rawan ng mga maupay nga balita, mga programa nga serbisyohan gobyerno nga ginpapatuman dinhi ha Eastern Samar, dinhi ha Eastern Visayas, labi na ha Eastern Samar. Hangaran ni Director General Catherine Chloe de Castro, han Philippine Information Agency. Sir Rhea Narintoan, Regional Head, han PIA Eastern Visayas. Ngan of course, Sir Samuel Candido, an InfoSend Manager, han PIA Eastern Samar.
Ako hivi Tolentino Gumban nga nanako po din na. Nga ni Junard Ambel, an EU student intern tikang Eastern Samar State University. Mapay na kulop. Kami iniyo makakaupod yan na para paghuruhi mang rawan anuan mga sumat, mga balita tikang dinhiha Eastern Samar. Welcome ha huruhi mang raw ha este again ang radio program han PIA Eastern Samar Information Center. Of course, ini aton programa was made possible through the support of our partner in information dissemination under the Presidential Communications Office and PCO, and DYES Radio Pilipinas Borongan under the leadership of the station manager Ate Ruth Abunda. Raw Este. Puro himang raw Este. Aton mga kahimang raw ang mga tilubyan. Syempre, thank you liwat kan Engineer RV diniha tech side para hiton assistance as always. Every time nakani kita kada Friday 1 to 2 PM diniha Radio Pilipinas Borongan and of course dida kan Chief Tech Joey ha transmitter. Mga salamat po. Aside po pala sa radio, naka-stream din po tayo live sa Facebook pages han Radio Pilipinas Borongan ngan PIA Eastern Samar. So, Jonard, ni masisaling? Like, share, and follow. Yes, to be updated dito mga balita, impormasyon, tikang din Borongan City, nga nabugas ka probinsya han Eastern Samar. Anaton oras, 9 minutos ang nakalabay iton alauna iton kulop. So nga dilanay kita weather situation dinhi ha probinsya han Eastern Samar, specifically dinhi Borongan City. So anong weather dinhi na Jonard para iton aton mga listeners? Yes, Ma'am V. Para na aton lagahan panahon ha syudad ng Borongan, diri po kita makaka-experience pag-oran niya ng adlaw. Kay ang datos di kang CDRRMO and yada 0% ang rainfall chance para yan nga adlaw. Pero haluyo nga bahin ang aton heat index and yada 21 to 29 degrees Celsius. Nga ng temperatura ni ada 21 to 28 degrees Celsius. So mapasok po kita yan ng adlaw. Waray chance sa umuran. Sure na it. Yes, trugi paso yes. Kanina gawas. Kaya pagpayong po kita angin maguwas ngan inumin da mga tubig for hydration. Yes, so that's after how many months actually nga pag-inuran yan na finally summer na. Summer na nga ba? Hopefully magduro-diretso para kahit na kasi ngayon din harvest season. So kailangan ng mga ating parag-uma iton mga farmers iton init ni haring adlaw ni Mr. San. So yes, Jonard, maliban iton aside iton iton weather situation, may da ba kita update pag taga-kuryente, may da ba mga power interruption over the weekends? Yes, Ma'am V, di naman kita pag taga-kuryente, may da po kita power interruption, yun nga oras, alauna, tubtub alas 4 hiton kulop, dito may barangay Balakdas, ngayon barangay Amantakop, Borongan City. Kay an rason and magdudumarahin rehabilitation and clearance sa Milko dito hiton nga mga barangay. Again, alauna 1 to 4 po brown out may barangay Balakdas ngan barangay Amantakop. So brown out currently, yes. 1 to 2 1 to PM. 1 to 4. Yes po. So nga daw na pa iton ko pa gipapaso ba. So pag pamaypay yes. Mag-ano lang muna sila fan. Okay, so may daba kita pahinumdom, pangaiban, Jonard? Yes, nga di kita pagtaga tubig. May daliwat disconnection notice, hiton tipadarato nga March 30, Lunes, para dito may zone 1 barangay may Pangdan. Pahinumdum la po nga ini pangutod po aplikado lahan mga consumers nga wari papakabayadhin kanang duha ka bulan. In nga notisya kang Borongan City Water District, March 30 po may barangay may Pangdan. Okay, so any other more update waray na? Okay na po. Yeah. So ayun, sobrang init talaga dito as in, yes. And I know the same sa
other parts ito in Eastern Samar. So, ano nila kailangan dalhin pag gumawas, Jonard? Payong, syempre. And Yes. sunscreen. Oh, wow, sunscreen. Di na payongan sunscreen na. So, yes, dapat SPF 50 ko, no? Yes. Para protektado, no, against UV rays. Wow. So, yes, don't forget to bring your umbrella and your Tubig. cap. Yeah, So, tubig. Stay hydrated, kay, as in, super mainit yan. Dinhi ha, Borongan City, kay bangin may dakumanhi, mamalit or whatever, So, yes, darahin pa yung water and kalo, and of course, stay hydrated. And actually, kanina, di kang man kami sawang. Dire good daw man tao kasi naka-compressed work week man, So, yung ibang mga empleyado, dalahi iton irabalay, nag-work from home, or yung iba, talagang pahinga nila kasi syempre naka-compressed work week sila. They worked from 7:30 to 7:30 a.m. to 6:30 p.m. So, napahuway hiraya na. So yes, bagay may namamati dida, thank you for listening and for watching our live. So nga dila na kita hiton aton mga balita, mga impormasyon nga nahikayhan Team PIA Eastern Samar para yan ang semana. Tikang din of course sa Borongan City. Panagat kayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. LGU Dolores nagdumarahin libre nga bakuna ngan kapon para Rabies Awareness Month. Borongan City magpapatuman hin fuel coupon subsidy para ha tricycle drivers ngan pump boat operators tungod han pagsaka han presyo han krudo. Kan Aved ginkilala kumo top 1 most competitive municipality ngan opisyal na nga second class town habugos nga nasod. Governor Iverdone nanawagan nga igprioridad ha rice subsidy ang mga PUV drivers ngan pamilyahan OFWs. LGU Salcedo Servicio Caravan malampuson nga ginduso ha barangay Kamanga. DA Region 8 nag-turnover hanupat nga Brahman breed han baka para mapauswag ang livestock industry ha sinirangan Samar. Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF formal na iginlunsar ha probinsya ng Eastern Samar. Mga Estehano nagpakita hin abilidad ngan talento ha test the World Skills Competition. Sobra 1,500 nga mga benepisyaryohan walang gutom program hub Borongan City nakakarawatin food packages. Parahan siya ng balita, adin akong report. Headline, LGU Dolores nagdumara hin libre nga bakuna ngan kapon para ha Rabies Awareness Month. At yan balita ni Jonard Dampil. Gindumarahan LGU Dolores, pinaagihan Office of the Municipal Agricultural Services o OMAS, ano sa nga Rabies Awareness Program dito ha Dolores Municipal Gym han Marso 10, 2026. Nagpahimulos ang damo nga residente tikang hadurudulain nga barangay han libre nga serbisyo para han ira mga ayam ngan uding. Pinaagihan pakigsumpayan ng Provincial Veterinary Office ngan Hera Doktora Melanie Oseta ngan Dr. Dean Ralph Almazan.
Igin pahayag ni Vice Mayor Nino Carpeso ang iya bugos nga suporta hini nga programa nga ginaghat ang publiko nga ang pagmintinarhan bungto nga rabies free in usa nga shared responsibility para sa seguridadhan nga tanan. Para sa PIA Eastern Samar, Junard Ambel, student intern tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Balita din atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Borongan City magpapatuman in fuel coupon subsidy para tricycle drivers ngan pamboat operators tungod ang pagsakahan presyohan krudo. Adi ang kadugangan nga report ni V. Gumban. Nagpaplano ang lokal nga gobyernohan Borongan nga magpatuman hin coupon-based fuel subsidy para sa mga tricycle drivers nga pamboat operators sa syudad agud mabuligan nila padayon nga pagsakan presyohan lana. Sumulakan Mayor sa Ivan Dayan si Agda, hausa nga press conference, ang ipapatuman nga programa magamitin coupons imbis nga kwarta, agud masiguro nga ang bulig magagamit la para ha gasolina. Ang mga akreditado nga gasolinahan sa syudad, amo ang makarawat ang mga coupons, samtang ang LGU ang mabayad ang gastos. Haiya pakigimang raw ang mga driver nga lideres ang Tricycle Operators and Drivers Association o TODA o pwede konsyal Ayan Irvin Galo, ginpahayagan alkalde nga diri anay tutugutan ang pagataas ang pamasahe base malikyan ang dugang kabugat ang mga pasahero. Dugang paniya ang syudad padayon nga nagbabantay han presyohan mga balidya agud malikyan ang domino effect han pagsakahan krudo. Samtang igindugang Mayor Dayan nga magahatag liwat ang DSWD in 5,000 pesos nga cash fuel subsidy para 1,908 nga rehistrado nga tricycle sumala record han LGUs. Ginpahayag ni Mayor Agda nga diri iya matambo nga distribusyon han ayuda subay han anti-Apple directive han nasyonal nga gobyerno pero iya ini tututukan agud masiguro nga maabot ha husto nga benepisyaryo ang bulig. Ang fuel coupon scheme igi-extend liwat ngadto ang mga pamboat operators nga nagsiserbisyo ha duha nga island barangay sa syudad agud masiguran padayon nga transportasyon ha ila lugar. Haya na ginlalauman nga magpapadayon ng LGU han pakigimang raw hatoda agud maplastar ang mekanismo nga rollout han programa. Para nga mga driver nga sugad kan Mario Arma, dako ini nga bulig ka ira adlaw-adlaw nga panginabuhi samtang nagaantos hira han pagsakahan presyohan krudo. Tika nga PIA Eastern Samar V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita din atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Kan-Aved, ginkilala kumo top 1 most competitive municipality ngan opisyal na nga second class town habugos nga nasod. Adin an akon report. Lumabaw ang bungtuhan kan Aved kumo nanguna nga munisipalidad hahanay han 660 nga mga third ngan fourth class municipalities sa bugos nga Pilipinas. Inibase han 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index o CMCI. Pinakusog ang LGU kan Aved ang ekonomiya, infrastruktura ngan epektibo nga serbisyohan 28 nga barangay nga nagresultahan pagsakahan kita han bungto ngan pagkahimo na hini nga usa nga second class municipality tikang han pagiging fourth class hadtong naglabay nga Disyembre 2024. Igin pasigarbo ini nga pasidungog Hasakuban Creative Cities and Municipalities Congress, pinaagihan pagburublig han DTI, DOF ngan USED kumo pagkilalahan modernisasyon ngan kamarig-on han mga kan-Aved noon. Para PIA Eastern Samar, Junard Ambel, student intern tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Governor Evardoni nanawagan ig prioridad haray subsidy ang mga PUV drivers ngan pamilyahan OFW. Para kadugang nga impormasyon ni adin report ni V. Gumban.
Nanawagan ni Governor Ralph Vincent R.V. Verdone ang mga LGUs nga unahon ha Rice Assistance Program ang mga Public Utility Vehicle o PUV drivers ng mga pamilya han overseas Filipino workers o OFWs nga naiipit ha tensyon niya na ha Middle East. Sumala Gobernador ini nga pitad kabahin ng mga programa ha nasyonal nga gobyerno nga ginistoryahan didahan meeting ha Malacañang Palace o po di President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hailaruan programa makakarawat in cash allocation ng mga LGU lakip ang Borongan City para mapagpalitin bagas nga ihatag ngadto ang mga target nga benepisyaryo. Ginsiring ni Verdone nga angay unahon ang mga PUV drivers kay direktayra na apektuhan ng mahal nga gasolina. Samtang ginrekomenda liwat niya nga buligan ng mga pamilya ng OFWs nga nagkakabaraka tungod ng tensyon sa rehiyon. Ginapurbahan diwatan konseho ang resolusyon nga mangaro hindatos tika ng Department of Migrant Workers nga na Overseas Workers Welfare Administration agud may baroan ang kahimtangan mga OFW tika nga probinsya ng Eastern Samar. Sumala Gobernador ang nasabi nga datos makakabulig ang mga LGU hapag identifyan mga pamilya nga nagkikinhanglan madagmit nga bulig samtang padayon ang tensyon sa Middle East. Para PIA Eastern Samar V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang LGU Salcedo Serbisyo Caravan malampuson nga iginduso ha Barangay Kamanga para kadugangan impormasyon adin akon report. Ginpaduok ang local government unit han Salcedo ang ira mga importante nga programang ang serbisyo ngadto mga mulupyohan Barangay Kamanga hadton Marso 13, 2026 kaparti inihan iray katulong nga serbisyo caravan. Nagtika nga aktibidad pinaaghin flag raising ceremony ha Kamanga Elementary School ngan ribbon cutting ha Kamanga boardwalk kundi in personal nga pinangunahan ni Mayor Melchor Mergal, Vice Mayor Attorney Christian May Machika ngan punong barangay Honorable Joan T. ang pag-abrihan mga on-site offices para ha madali ngan komportable nga pagserbi ha mga mulupyo. Naging mas marigun pa ang aktibidad ha pagbisitahan mga magturot duungan estudyante han eskwelahan para in usang educational tour agud masabtan han kabataan ang tunay nga trabaho han gobyerno lokal. Nagpasalamat ang LGU Salcedo hadako nga kooperasyon han Barangay Council ngan hi Honorable Leo Gagante han sangguni ang bayan samtang nagpapakita ini nga inisyatibo nga ang gobyerno in andam lumuwas ngan kumadto ha pinakaherayo nga dapit agud masiguro nga walay komunidad ang mababayaan han pag-uswag. Para PIA Eastern Samar, Junard Ambel, student intern tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. DA Region 8 nag-turn over hanupat nga Brahman breed han baka para pampauswag ang livestock industry ha Sinirangan Samar. Parang kadugangan ng impormasyon aning balita ni V. Gumban. Kindumara ang Department of Agriculture at DA Region 8 ang opisyal nga turnover han upat nga upgraded Brahman breed han baka ha probinsya han Eastern Samar nga kinarawat ni Governor Ralph Vincent R.V. Verdone kaupo ni Dr. Melanie Osita han Provincial Veterinary Office ha Provincial Breeding Station ha Bungtoy hiton Canavid Miyerkules kadlaw Marso 25 tuig 2026. Sumula DA ang donasyon kabahin ng programa ha pagpauswag han livestock industry ngan pag-upgrade han kalidad han mga baka nga nagtutuyo ini nga maging pangunahan nga breeding source sa probinsya. Pinaagi hini ginalauman nga madugangan ang produksyon han baka nga masustener ang panginabuhi han mga paraguma ha Eastern Samar. Ginkomiter ni Governor Verdone ang pagdevelop han mga pasilidad ha nasabi nga breeding station agud mas epesyente nga epektibo ang operasyon han istasyon. Presente gihapon na turnover ceremony ang mga tinaglawas sa Provincial Veterinary Office ngan mga representante han DA Region 8. Tika nga PIA Eastern Samar V. Tolentino Gumban, nagbabalita.
Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, formal na nga iginlunsar ha probinsya ni Eastern Samar parang kadugang nga impormasyon adin akon balita. Ginpangunahan, pinaaghin ribbon cutting ang ceremonial launching ang opisyal nga paglunsarhan Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ha probinsya ni Eastern Samar hadtong Marso 19, 2026. Gintambungan ang nasabing aktibidad ni Governor Ralph Vincent Ivardoni o IC Regional Technical Director Jeneline Almeria han DERFO 8 ngan iba pa nga mga opisyales han probinsya. Ang mao nga programa in may katuyuanan nga mas mapakusog pa ang sektor han agrikultura ha este ngan maidusuan masagana nga produksyon han mga lokal nga produkto han aton mga parag-uma. Maabutin 200 nga mga partisipante ang nagkaurusa hini nga katitirok nga kundi ingin tambungan inihan mga parag-uma tikang ha iba-iba nga bungto upod ang mga municipal mayors, municipal agriculturists ngan mga miyembro han sangguniang bayan. Ginisgutan na nasabi nga katitirok ang mga ayuda nga makukuhaan mga benepisyaryo, sugadan mga makinarya, binhi, abuno, pautang ng mga training tikang hatesda. Dugangan pa ni Governor R.V. Ivardoni nga may dagihapon rice program ang gobyerno nga nanbalaod nga sagip sa Act nga nagmamandohan mga lokal nga gobyerno nga direkta na pumalit han mga produkto han mga lokal nga parag-uma agud masiguro nga diri hira malugi. Labutan suporta tikang lokal nga gobyerno nagpaabot man gihapon hindako nga pasasalamat ang mga benepisyaryo. Labutan suporta nga tikang han lokal nga gobyerno nagpaabot man gihapon hindako nga pasasalamat ang mga benepisyaryo nga mga parag-uma. Labutan suporta tikang han lokal nga gobyerno nagpaabot man gihapon hindako nga pasasalamat ang mga benepisyaryo nga parag-uma nga makakapanhimulos hini nga mga makina ngan certified seeds. Labutan suporta tikang lokal nga gobyerno nagpaabot man gihapon hindako nga pasasalamat ang mga benepisyaryo nga parag-uma. Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Mga estihanon nagpakita in abilidad ngan talento at TESDA World Skills Competition parang kadugangan nga balita adin balita ni Vigumban. Nagpakita ang hinabilidad ng talento ang mga kabataan ng estihanon hagin buhat ng 2026 World Skills Provincial Skills Competition han Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ha probinsya han Eastern Samar. Gindumaran duha ka adlaw ang kompetisyon ha Balangiga National Agricultural School kundi nagtirirok ang sobra 150 nga scholars tika nga magkarinlaing nga eskwelahan nga training center sa bugos nga probinsya agud ipakita ni Rahibaro ha technical nga vocational skills. Sumula kan Governor Ralph Vincent Ivardoni, padayon ang suportahan probinsyal nga gobyerno ha mga programahan TESDA tungod ang importante nga papel hini ha paghatag kin trabaho ngan oportunidad ha mga estihanon. Dugang paniya, ginlalauman ang pagtukod hin TESDA building ngan pagdugang hin scholarship programs base mas damo pa ang makabenepisyo han skills training. Ginpabugatan naman han TESDA officials ang importansya han pagbinuligay han lokal nga gobyerno ngan iba pa nga mga stakeholders base mapakusog ang paghatag hin accessible ngan dekalidad nga training. Ang nasabing nga kompetisyon nagpakita handako nga papelhan skills development ha pag-andam han mas preparado nga workforce para mas maupay nga kabubuason han probinsya han Eastern Samar. Para PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, nagbabalita. Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Para ito natin uri nga balita, sobra 1,500 nga mga benepisyaryo han walang gutom program ha Borongan City nakakarawat in food packages. Para itong dugang impormasyon, adi ang balita ni Joner Nambil. Gindumara ang tulo ka adlaw nga food redemption activity han walang gutom program han Department of Social Welfare and Development o DSWD para han mga kwalipikado nga residente ha syudad han Borongan.
didahan Marso 20, 2026. Umabutin 1,507 nga mga benepisyaryo, tika nga 61 nga mga barangay ang nakakarawatin nga mga food packages nga nagkakantidad din 3,000 pesos para kada usa nga gindumara ang programa dito sa multipurpose gym water pool ha barangay Campisaw. Ang nasasabi nga inisyatibo in pagbinuligayhan DSWD, City Health Office, Nutrition Section, ng City Social Welfare and Development Office, nga maida katuyuanan nga maibanan ang insidentehan kagutuman, nga makahatag in suporta ha panglawas han mga pumuluyo. Para ha PI Eastern Samar, Junard Ambel, Student Intern, tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. News, PIA Eastern Samar Local News. So yes, time check lang ay 32 minutos ang nakalabay ton alauna iton kulop. So amo adton mga headlines mga balita nga nahikayan Team PIA Eastern Samar. Mabalik kita utro oronina kahuman han pipira nga mga pahinumdum. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita puwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And yes, welcome back. Ito naton program, Huruhimang Raw HST and radio program han PIA Eastern Summer. Una, daw mga salamat ito naton mga viewers, ngan mga listeners, mga parag kulawangan parag pamati, naton programa nga Huruhimang Raw HST. So, Jonard, basahon talaanay, ang mga Yes, comments, bakit may mga shout out tida, daw mga salamat ito niyo support, haamon programa. Sige. Yan ading comment ni Jennifer Golmatico, watching from Borongan City, Eastern Samar. Yes, permiti talaga nagkakalahan. Yes. Hi, Ate Jennifer. Mawapay nga kulupaim. Ngan kan Ate Grace Colico Colongon, shout out.
Shout out kan Sir Didi nga sobrahin ka busy didi ha public market artist. Wow, niabot pa nga to. Yes, mao pa nga kulop, at Kanati nga tanan, Grace. nga mga aton vendors, nga mga bakit may mga tricycle drivers, ay mga parag pamalit, di daha Arteche Market. Especially kan Ate Grace, kulongon kan iya, Sir Diding, di daha public market Arteche. Mo pa nga kulop po ayo. Nakulop. And of course, adi pa yun sa comment. Parang kapilido mo, I'm The avid listener. mother, anaton pinaka number one. Supporter. Supporter. Ma'am Bernadette Semblano Ambil, watching right now. And of course, si tita to, Tita G. Semblano, Kadas Marinas, Cavite. Shout out ko kaniya nephew. Wow, ka-very supportive kan Joner Yes. family. Since day one. Yes, good job and congratulations. Thank you po, Nanay J and Nanay Bernadette. Ito niyo, pirmi pagsuporta ito namon programa. And yadi additional kamusta kita nga tanan mga taga-estihanon, God bless us all, tikang kan Ate Grace Colico Colongon di dahiton abot pala sa Arteche baka sa sa Facebook Live. Yes. So again, thank you so much iton iyo oras para mag kulaw mamati hiton amon programa yan ang akulop. Okay, nga di kita hiton pag taga Crudo, gasolina. pag taga lana. So far, Jorel, kasi ikaw commuter ka. Yes. May daw increase yan na hiton pamasahe. Yes. Na-increase na hira. Yes. Pira nila sukot. From before, from Bato to Kapitolyo, gimba pa sa ilad, G's. Yan Kaya aray na sukle na 15 nga. Di na nasukle. Ako naman, 11 pesos kasi iton kanan regular nga pasahero din 10 an estudyante. Ginahatag ko na lang 15 or 20 kasi talagang makuri yan na nga gimamahali na piranan gasolina kanina pag ginamba sa 3 ranging. digits na da. No. Diesel is 120. Basta dyan. Ranging 120. Tapos iton, gasolina naman, premium and unleaded. Actually, pareho nga yan it hiya. Unleaded nga. Wala na nga yan it. Basta silver nga nga parang murumahal na sa 95 and 90. Basta 95, 93, 92, iba-ibaan ang presyo. So, damuan mga aton binabati nga mga clamor from the public, especially hiton mga tricycle drivers kay wala pa man good nira increase hiton fare nga syempre siniring kasi aton President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga suspend laan na iton increase hiton fare nga tanan nga mga public utility vehicles. So, recently, nagpatawag Mayor Dayan meeting with TODA President, mga Tricycles and Operators and Drivers Association. Hiton magkaiba-iba nga TODA din Borongan City ngan hirain nagkarukayakan So, kung ano yung magiging solusyon hininga problema pag taga fare hiton tricycle So, aton pamatian ang pipira nga mensahe ni Mayor Agda kung ano an ira na istoryahan with the TODA presidents nakalabay nga I think that was Tuesday, not really sure itong date. So Engineer RV pakiplay itong mensahe ni Mayor Sevan Dayan Agda. Subong of DSWD. So we are waiting until now. Pagkawasan guidelines yung tumikatag 5,000 nga ating yung DSWD na natatang mga tricycle drivers. Lugod, ang naroon yesterday, kung pipera itong atin registered yung mga tricycle drivers in atin file at ating data in the city telephony
And I replied to her that we have 1,908 tricycle drivers. So, in ayuda, napakaintindi, is in a form of cash. Kaya hata. And I told the Director Grace that during the distribution, very papakita, but if she need assistance coming from the city government, papadadala yung mga regular employee. Kasi this is it has respected ang tayo directives. Nagnaharap naman kamuhit nga since day 1, 2019, pero talaga mahilig ipakita ating ngaran o magburubot nga yung mga distribution, mga ayuda, hatag tao. Labi pa naman taktar ko rin, ibubot nga ko rin din kalsada because jokingly, nasa rin nga kung siguro dakit siguro pa rin ang Brad Pitt ito. Pero hindi nga yung itsura ni Dayan, hindi rin niya kamay-angay, binutang yung tarpaulin. So, yun ang naman na-mention ni Consial Ian about subsidy. Itang's next meeting will be on Monday para napag-restoryahan. Kay ipapaprepare ko lang naman hirahin ka magaling na position paper. Pero naghatag na kami yesterday na meeting, hint-hint. Kasi dito ha City of Tumaligi, kan Mayor Chiquiting, andiyan dito assistance is equivalent to 100 pesos per day. Gantohan mga tricycle drivers. Pero that was way back, kukuno-kuno pala ang increase warapag pag-take effect. But since yan na, kinikita naman natin it's more than 100 pesos na 110 or 120 pesos na per liter. Ito na diesel, ganito na gasolina naman, more than 100 pesos per liter. So kakilog, nagkuha kami mga information kay Consial Ian ng mga tricycle driver presidents kung peraan ako konsumo nila on per day ang gira pag pamasada. Pero sir, I talk to them straight nga ini ikabaluhin yung aray per increase. Although nariwag nga ni Hira na kumbaga bisa naman akong kapiso na natin I think ma-violate nga natin na akitong directive ni President kasi iya talaga sinuspendan pero increase na natin it's a law already but kasi nga yan kabalyo ito na nga 5,000 na hinahatag ang EU ng cash assistance. Ini naman yung Quezon City diri cash in a form of fuel talaga. Why? Kasi nagtihata bangin irihingat to iton di papahiyang ran itong city government. Bangin hingat to na scattered or online dumping, whatever. So, sa rin ko hahira, ini na magiging pagbubuhatan ni natin sila diring nanakit except na itong Petron na kanabong except na itong Caltex sa may Pandan. Kasi yung taga-dahil Caltex may Pandan, first cousin ni kasawa ni Dr. Benito Catudjo. Na may daan mag-clinic dilahatan ako. So, diri ka nakabdirik dito pwede. And of course, diri pwede dili Petron kay as a deklarado mag-corrupt and corrupt practices sa conflict of interest. Diri nga natin pwede. So, makikipag-negotiate kami itong mga katanan ng mga gasoline stations na nag-ooperate sa Borongan para itong city government mabayad ng tuhakera itong nakyupon ngayon hatag ng city government. Kaya magtatalaga kami dito yung tao, itong mga maruluyag na gasoline station, hitaw nga mag-asay na damit ng kyupon, pag-a-ascertain talaga na itinubig. Correct. Not to hindi ang tricycle. Not to hindi ang tricycle. Bangin na nagkakaroon. So yes, amuad to an kapartehan han mensahe ni Mayor sa Evandayan si Agda. So aside dito ang 5,000 pesos nga fuel subsidy tikang iton national government through the DSWD. So
may gihap subsidy, fuel subsidy ang city government, which is in a form of coupon. So, makadtuit ang mga tricycle driver hiton ira accredited gasoline station, tapos dito magpapatubig. So, why in the form of coupon? Para to ensure na gasolina good anira papaliton diri kon kay bangin gamitan nito ibang form, defeating the purpose of course nga kailangan makadto hiton fuel. So in return, diri la na hiram mag-increase hiton fare pero diri pa it final kasi may da pa meeting toda ngan Mayor Dayan Agdan, of course iton iba pa nga mga involved iba pa nga mga stakeholders. I think today Friday ba or next week Monday para ma-finalize iton coupon subsidy iton city government. Parang kasi pinakaiana ko hi Mayor Agda ita mga sawang-sawang lang nga biyahe, nakakaubos hirahin 3 liters. So, kapag kaya na, that's approximately 300 pesos. More or less, presyo hiton gasolina nga ira nagagamit. Kaya ni ba nagba-boundary, nagbabayad pa hiton owner, hiton tricycle. Takay danay wala na kuno na idadara nga kwarta para hiton irabalay. So it's high time talaga nga maabot na ini nga mga subsidy and they are really looking forward hiton kanan DSWD kasi may dana mga rollouts. Some regions, especially in NCR, na ipanhatag na dito an ira subsidy. So nasiringan mga mga drivers nga kung ako didi naman haamon para mahigamitan na kas ang mahal talaga ng pamasa ng gasolina ngayon so that's it for the pagtaga fuel subsidy tikang city government of Borongan. Okay, so nga din naman kita hiton pagtaga test the app. Nakita mo na tong test the app? Yes, ma'am. Yeah, test the skills passport. Ang tawag? Test the skills passport app. So, ginintroduce ato ni Sir Antonio Waniwan. Pakita mo sa phone nila. Hala, pakita mo. Yeah, so yung niyan, yung widget kumbaga, hand app is test the logo, right? Yung blue. So, ini nga test the skills passport app. So, you can download it Google Play or Play Store, Play Store for iPhone and Google Play para hiton mga naka-Android phone. So, ang test the skills passport, inasa nga mobile application, kundi na iso-store ang digital ID ngan portfolio hiton usa nga test the scholar, test the learner, test the graduate. So ada iton platform makikita ang training records, national certificates, scholarships ngan job opportunities. So kung nakahuman ka mo test the trainings, makikita dida yung mga certificates. So actually pwede rin siya ma-download tapos ipa-print. So mao pa ini ang application kay just a click makikita ni nga ay nag-NC2 ngay anak hanuna may dak ngay NC2 han yadi. So mao pa ini ang application aside from the training records iton mga national certificates, scholarships makikita gihap dida iton mga available nga mga training opportunities in the nearest test the centers so di na kailangan magtago ng physical certificates, pwede mo na ipakita directly sa employer, tapos hindi na kailangan magpa-print ng mga certificates, pwede na
yadala hiton TESDA Skills Passport app. So ani ba kasi danay nawawagan kuan hin certificates Documents. or bangin nabahaan or nabasa hiton oran. So pwede na kayo makapag-download from that application. Mas madali na pag-enroll online ngan pag-apply sa scholarships kasi magda-enrollment han TESDA training online. Kailangan mo lang i-attach itong photo hiton imo certificates and trainings na inatinderan So yes, maupay inhiyang application. So you can download it through Google Play. Ano pangalan ng app, Jonard? Google Play, makikita po ang TESDA Skills Passport. Pwede po icon. Icon nga, tawag ito. Yes. Okay. Tapos, mga Apple user naman yung can search it on App Store. Para sila po liwat, TESDA Skills Passport. Yun. So, di dahil itong application, Jonard, later, igsasaysay ni Mahaira kung paano gamiton ang app later, ha? Nakita na namin, ginsan ko dahaim. So, ano ang sulod hin nga app? So, may digital skills passport and mga verified certificates and training history, makikita itida. And scholarships and training credits, yung mga programa na pwede mong applyan. Tapos, pwede ni makita dito training map, makikita nim ang mga TESDA accredited training centers nga harani ngan ko na noon ira offer And at the same time, ito ang mga gabay para hiton pagplano, hiton upskilling and mga susunod ng training, ngan pagtatrabaho naman job matching at career opportunities base sa iyong skills kan. Of course, uso na ngayon yung AI. Pwede ka mag-chat sa AI doon. Ready si AI sa TESDA app para masagbang ito ni mga pakiana. Okay, may unong ka ng TESDA, syempre. May unong pakina. Itong diri app ka ng TESDA, Ita mga outside TESDA, dito na lahat ChatGPT or kan Gemini or kan Pilot, Sinet Copilot. Okay, so how to use the app, Jonard? Yes, ma'am. Para sila po tiyat mga usual nga app, nagsasign up po kita. Siyempre, una, maghihimo kita ng profile, tapos i-verify your identity using your IDs. Tapos siyempre, kukulawan liwatan niyo skills, passport, kung may dapat niyo certificates, and trainings and skills. Ngayon, i-explore liwatit pathways, kung mga paplanuhon para susunod nga course and certification. Yes. So, tira pwede mahimo dito, ano pa? Yes. Tapos, pwede liwat dito app, pwede niyo i-check it map, para itong mga hirani nga training centers. Ma-explore po niyo dito app. Once na ma-install na niyo. And, mag-browse hin trabaho para itong tugma para ito use skill. So, explore lang po kita app and makakatarig kita. Yeah. So actually, makikita damain niya magdait apan ka ng government app. eGov, eGov PH, nakikita damait, galing engineer, thank you engineer. Okay, makikita dama dito, so yes, just in ngayon, may balita, kay may press con ngayon kanina, Auntie Claire Castro, so ginsususpend ginkukuan ni Senator Marcos Cunta calls on SSS, GSS Pag-ibig and PhilHealth to temporarily suspend the collection of contributions and loan payment. So si Senator Amy calling on to the Congress nga masuspend la na itong salary deductions. Wow, sana sana maging totoo to. Okay, so anyway, actually, today is a special day. Kakay last day yan na ni Jonard. Yeah, last day. Yes. So, last program, gihap, with me. Last radio program ni Jonard. Bangin. Pwede lagyan ako man maging guest naton. Yes. So, Jonard, so far, ito ni imo learning sa PIA? Madamo. I've been very vocal naman nga how the PIA family, syempre, ignited my passion for journalism again. Wow. Diba? Yeah. Yes.
So, among others, ano pa? Ano pa? Siguro, ko na lang, I want to give my utmost gratitude to you. Nga, for guiding me throughout my internship journey. Ay, kapagura. Nag-uura ka man. And, syempre, thank you, Jonard, kasi for the past month, ako na talaga nag-a-anchor din. So, kahit papano, masal kay abot olog niya kan. So kahit papano na gumaan yung burden ko pag lalo na iton paghimog happy to news kay magaling talaga ni Jonard. So good luck to your future endeavor kung magko-continue ka ba talaga journalism or what. And congratulations, gagraduate na siya kayo. Gagraduate na si Jonard. Again, Jonard, thank you so much for being with me. Pira ka bulan? 2 months. 2 months. Thank you so much. Yes. Iton pagupod ha akong dinhi radio damo nga salamat. Yes. Thank you, ma'am. And of course, graduation season din, no? And recognition season. So, congratulations iton mga graduates, itong high school, elementaries, and patiliwat mga nagmo-moving up. Mag-moving up, Mga recognition iton mga may the honor. May honors. Congratulations. Nga, of course, congratulations gapiton iyo mga parents. So, may ko nakita kanina sa Facebook nga. Dapat ko na mga nanay ko, dili ko maginora-ora ko ka ito? Kabonggan. Yes, kasi diri man ko hira anti-graduate. Pero pabayta gadla iton hira kay kung kinurian iton mga kids iton ira pagtaga-akads kinurian ka dapat ng mga nanay mo justify pa. Don't worry, ako magpapariban. So congratulations iton mga students and of course iton iyo parents so just another stepping stone may dapat mga next year. Good luck sa mga future endeavors iton mga college students nga niton mga graduate iton elementary high school na so transition na naman. Congratulations sa iyo and a job well done with or without honor job well done lagi kasi you survived just another year of puyat of waking up early to go to school. So, yes, congratulations iton nga tanan nga mga estudyante. Jonard, may da ka shout out? Yes. Oh my God. Kari ko yung shout out, syempre, pinaka-inspiration ng anak kong kaugop and kabulig for my college journey and my journalism journey. Ate Syra, thank you so much. I miss you. Yan lang. Yan na. Yeah, so, hi Sai. Actually, si Syra, previous intern ko rin siya. Yeah, so, last year ba? Last 2 years ago. 2 years ago, intern na siya ng PIA, who happens to be the sister of Jonard. So, hi Syra. Bista na ikaw, maoraw nga Syra. So, yes. Again, thank you ito natin mga listeners, ito mga avid viewers. Mother Bernadette nga Auntie J. Kung tamag ko kalolagyap kumitan akong programa. Pati liwat tak lolo and lola, tataywan nito, ni Benita. Yeah. Kung tamag kikinig pa rin kayo, magkakalaw ito akong program. Bisa wala yung Jonard. So, yes, thank you again and see you next week. Ito aton programa. Haruhumang raw, haeste. Tug naman, hasunod ngay gayon, nga aton pagkurimang raw, punta kami inagahatag hilig sa to, importante, o napapanahon nga mga impormasyon, dinhi asilarangan Visayas, o kasilarangan Samar. Puro himang raw, haeste. Puro himang raw, haeste. Puro himang raw, haeste. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.